Hallelujah. So, pinag-aralan po natin, if you remember, natatandaan niyo pa ba yung Matthew 5:48? Be perfect, for I am perfect. Hindi raw pwede, pero pinag-usapan po natin, pwede pala kasi gaya po ng tagapanguna ng ating pananalangin. Kanina po, habang papunta tayo dito, nagkaroon ng problema sa daan, tapos gusto mo nang magsungit, pero hindi ka nagsungit dahil alam mo, pupunta ka ng church. Perfect! Tapos naman, habang kinakat ka, tapos nawalan ka ng pasensya at 74. Pero ngayon po, dito po tayo lahat para purihin, dakilain ang ating dakilang Diyos, for this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Perfect po tayo ngayong hapon ito. Hallelujah! Palakpakan ang Panginoon. Hallelujah! Sige po, tayo po tayo. Tayo. Praise the Lord! Hallelujah! Tayo po'y makakaupo na at tayo po'y alam kong nagising na po tayo sa para po sa pagkikinig ng salita ng Diyos. Hallelujah! Tuloy po tayo sa ating bagong seryeng pag-uusapan itong buwan ng Abril. If you remember, tandaan niyo po ba na talagang yung ating last topic, yung tema natin last month about the, ano ba yan? Paano napakat? Last hour. Okay, we are now living in the last hour. So, yun po, tayo ba talaga ay naniniwala na talagang ito na yung mga last hour ng ating panahon? Ayaw na pabisa. Ay, malambat pa, pastor. Nagbisa ako pang umabiyang. Ako pa sa igutan nito ang paglolog ko. yung hinihintay kong maliligaw sa akin, hindi pa niya ako pinupuntahan. Naalala ko yung isang, wala pa po ito sa, naalala ko lang, habang nagbabasa po ng Bible, yung isang kabataang lalaki. Tapos sa kanyang pagbabasa, nasa Book of Numbers na pala siya. Tapos meron siya tinawagan, nasa Book of Numbers na pala ako, sabi doon sa kanyang napupusuan, pero wala pa yung number mo sa akin. Wala naman natin yung Wall of Jericho, di ba? Ilang ikot ba yung ginawa ng mga Israelitas? Di ba? Naka-7 ikot sila. Tapos bumagsak yung Wall of Jericho. Alam mo, nakaka-8 ikot na ako, hindi pa bumabagsak yung puso mo sa akin. Ay lamay, kasi mga tuwa siguro. At yun nga siguro kaya din talasawan naman din I-Chester, pabisa pa tayo Chester. O miras tamo ka rin No, the point is, kung talaga pong tayo ay naniniwala, nasa last hour na po tayo. Kumusta na po ngayon ang ating buhay, Kristiyano? Talaga bang tayo namumuhay na dito sa mga last hour? Sa pong last hour nito, are we being identified na talagang tayo po ay mga tunay na Kristiyano sa mata ng Diyos at sa mata ng ibang tao? If you remember, meron pong sinabi ang ating bishop, meron daw mga Kristiyanong hindi born again. Tayo talaga kayang Kristiyano. Yung Kristiyanong totoo, born again, may kaugnayan po kasi ito sa ating pag-uusapan, yung pong ating identity. Identity, kanino po? Identity in Christ. Yung marami po, mga ibang tao, pinipilit po nilang magkaroon ng identity sa mga barkada. Pinipilit po nilang magkaroon ng identity. Meron nga sumasama ng mga fraternity. Sumasama sa mga may kaya. Para po ma-identify sila doon sa mga may mayayaman o sa mga ma-impluensya. Ganito po yung mga ibang tao para maano po yung kanilang identity. Naalala ko tuloy, yung mga iba hindi na alam kung identity nila kung lalaki o babae. Sa sinapupunan pa lang, pag na-ultrasound ka na, ultrasound mo yung tawag doon? Pag yung mga buntis. Tama ba? Alam na kagad kung babae yan o lalaki. Pero pag lumaki daw, hindi pa niya alam
kung ano ang kanyang identity. Kayo po, sigurado na kayo sa inyong identity. Siyempre, pag hindi pa tayo sigurado, ay, muli tayo na. Praise the Lord. Ito po yung ating pag-uusapan. Ano po talaga yung ating identity? Imagine, identity. Ilang tao na po yung bilang ng tao ngayon. Ngayon pa lang, more than 8 billion on our present time. Can you imagine po, more than 8 billion, yung pong identity ng isang tao, yung pong fingerprint, wala pang fingerprint na nagkapareho. Meron po tayong kani-kaniyang identity na ginawa po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Identity. Kaya nga po, identity in Christ, ito po yung ating pinag-uusapan. Ano pa bang mga identity yung kinakabit sa mga tao? Yung pong may edad na kagaya ko, yung identity ni Asyong. Sa Longgang, ayo kanyan eh. Aksaya, di ba? Si Tiago. Tingnan ka na, di ba? Tiagong Akyat. Eh? O sige, sigurado yung alam nyo to. Si Juan. Si Juan, tamad. Marami po. Yan pong katabi natin yan. Yung nagbabakal, tawag po sa kanya, Boy Bakal. Meron po kaming kasama sa CU kanina. Siya po ay chef, magaling na chef. Tagala po ngayon siya talagang nag-iinit ngayon sa aning pong CU, bago-bago lang. Noon kasi ang sabi niya, ang laging naisip niya, puro mga recipe. Pero ngayon daw, nagbabago na yung kanyang identity. Naisip na po niya ang patungkol sa Panginoon. Pero siya, ang pangalan po niya ay Moises. Ang kanya pong identity, tawag sa kanya, Chef Moy. Chef Moy. So, kayo na pong bahala maglagay. Siguro, meron ding tawag ang bawat sa iyo, no? So, ito po, ano ba talaga ang ating identity? Basahin po natin yung talatang John 1:12. John 1:12, alam po natin, memorize ng marami ito. Yet, to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Salamat po, dakilang Diyos. Muli sa hapong ito, sa isang maikling pag-aaral ng iyong mga salita. Aming dalangin na patuloy maging bukas ang puso't kaluluwa, pandinig ng bawat isa sa iyong mga anak, maging ang iyong lingkod na gagamitin, ay madinig po namin ang iyong mensaheng gustong ipabatid sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, alam namin, andito ang iyong presensya. Nandito ang iyong kapangyarihan. Kaya nga, sa hapong ito, sa lahat ng aming gagawing pag-aaral, pagsamba sa iyo, wala kaming ibang tataas, maliban sa iyong dakilang pangalan. At alam po namin sa aming panalangin, sa aming pag-uwi, sa aming paglabas, sa bahay, sa bahang ito, muli magkakaroon ng katiyakan ang aming pananampalataya na kami nga, O Diyos, ay iyong mga anak. Mga anak na laging makikinig at susunod sa bawat utos mo at sa bawat gusto mong ipagawa sa amin, sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat po dakilang Diyos, pagpalain mo lahat muli ang aming gagawing pag-aral hanggang sa matapos pong gawang ito. Iniahabilin po namin sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan, Kristo Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. So ito po, our identity in Christ, ano po yon? Yung pong ating pamagat, yung title po ng ating pag-uusapan, yung pong ating binasang talata, I am a child of God. Yung pong mga anak ng Diyos, sumigaw ng malakas na amen. Isa pang amen. Yes! Praise the Lord. Sigurado na po ang bawat isa. Pero mamaya bago tayo matapos, talagang tiyakin natin kung talagang meron pang konting pagdududa. Kasama po ng ating mga bisita. Andyan po kayo. Welcome po kayo sa ating pananambahan. Meron pong sabi nga ng ating tagapanguna, laging melong. Laging melon yan Meron.
Laging meron pong planong maganda ang Diyos sa ating mga buhay para mas maintindihan po natin ang ating pong pananampalatayang itinanim ng Diyos sa ating mga puso bilang mga anak ng Diyos. I am a child of God. Yung pong our identity bilang mga anak ng Diyos. Ngayon po talagang, kung talagang tiyak na po tayo mga anak ng Diyos, saan man tayo pumunta, mapunta man tayo sa Saudi, mapunta man tayo sa Amerika, yung pong, dito na po, sige, tayo po yung mga Pilipino. Sino po yung hindi Pilipino dito? Magtaas ng kamay. Gagawin po natin Pilipino ngayon din. Di ba? Tayo po yung mga Pinoy, tunay na Pinoy. Pag pumunta tayo ng Amerika, kunyari naging American citizen ka na, tama ba yun? Nawawala ba ang iyong pagka-Pinoy? Kat, palagay mo. Hindi ano? Math. You can do the math. Praise the Lord. Di ba? Pumunta ka ng, hindi, pag nagpunta ka ng Amerika, hindi ka naman magiging Amerikano. Pag pumunta ng Arabia, hindi ka naman magiging Arabo. Siguro pwede kung, yung pong ano, meron po kasi kaming, ang karakal ko kaya pitulong-tulong meron kasi kasama noon. Sorry po sa mga wala po siyang buhok. Yung nagtatrabaho namin. Kaya ang tawag namin sa kanya, Angkaw Arabo. Bakit Arabo? Arabuhok. Sir, praise the Lord. Kahit po wala na yan, bilang pa rin ng Diyos, yung mga nalaglag. Pero meron pang natitira. At kahit mga mamalayan, meron pa, andyan pa yung mga kilay. Alam ng Diyos ang bilang ng ating mga kilay. Pati ang ating buhok. Come on! Ganyan po, kagaling. Yung pong, kaya nga, ang ating identity, pag Kristiyano po tayo sa Pilipinas, pagdating ng Arabia, andun pa rin yung ating identity. Kristiyano pa rin. Hindi po nagbabago yung pagbabagong ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Tama ba? O baka, hindi pa talaga 100% ginawa. Sige, ano po natin, para masigurado natin, basahin po natin muli yung pong salita ng Diyos. Yet, to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become the children of God. Narinig po kasi natin, kahit tayo naman noon, yung kahit ibang mananampalatayaan, ibang religion yan, lahat naman sabi nila ay mga anak ng Diyos. Sana totoo. Lahat anak ng Diyos. Sana po totoo yan. Pero ito pong binabasa natin, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Ito po yun, tignan natin. Lahat po ginawa ng Diyos. Ginawa tayo ng Diyos ayon sa Kanyang image. Mahal ng Diyos ang bawat isa sa sanlibutan. Kasama po tayong lahat. Kaya nga andiyan po yung John 3:16. Mahal ng Diyos ang bawat isa, ang sanlibutan. Ito po yun. Sino man ang sa Kanya ay manampalataya. Manampalataya, hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sino man ang sa Kanya ay manampalatayang tanggapin ang ginawa ni Kristo Jesus. Doon sa krus ng Kalbaryo, sa John 1, doon sa krus ng Kalbaryo, manampalataya, ano ba ang ginawa ng ating Panginoong Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo? Namatay po siya para sa atin, para tubusin ang ating mga kasalanan. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, Roma 8:10 nga ba yun? Lahat ay nagkasala. Wala ni isa man matuwid. 6:23 ng Roma. At dahil lahat ay nagkasala, ang sabi po ng 6:23 sa Roma, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Entonces, tayo po'y nagkasala, mamamatay tayong lahat, pupunta tayong lahat sa impyerno. Pero mabuti, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya nga, for God so loved the world, He gave His one and only Son, that whoever will believe in Him will not perish, but will have eternal life. Ito po ang sinasabi ng John 1:12. John 1:12, to all who did receive Him. Tatanggapin natin ngayon. Pero hindi po natatapos sa pag-receive. To all who receive, to all,
May excite ko po eh. Sagli. To all who did receive Him, to those who believe. Ito po, hindi po basta na-receive. Meron po kasing nagre-receive, tapos hindi naman naniniwala. Nireceive nila si Jesus bilang tagapagligtas, pero hindi nila tinatanggap bilang Panginoon si Jesus. Ito po yun. To those who receive Him, to those who believe in His name. At pag naniniwala ka po, ang meron pang karugtong, hindi lang basta believe. Ano po ang sabi ng ating senior pastor? To believe is to yun, meron pong receive. Tatlo pong talagang matitinding katotohanan nito. Kahit po ang ating bishop, binigyang diin ito. Kagabi nga ba? Receive. Tapos believe. Pagkatapos ng believe, mag-obey. Ano ba ang obey natin? Ano ba ang ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo? Di ba? Siya po ay namatay para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ang natitira lang po sa atin ngayon. Ang sabi nga po ng 2 Pedro 3:9, ayon po sa kanyang pagmamahal, ayaw ng Diyos ang bawat isa sa atin ay mapahamak. 2 Pedro 3:9, ayaw ng Diyos ang bawat isa sa atin ay mapahamak. Hindi po siya mabagal sa kanyang pangako ayon sa nasusulat. Ang gusto lamang po ng Diyos, ang bawat isa ay lumapit sa Kanya nang may pagsisisi, tanggapin ang ginawa ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo na siya nga ay namatay na para sa atin. Yun po yung katotohanan na sinasabi ng John 1:12. Sa lahat ng sa Kanya ay tumanggap, naniwala, at sumunod sa pinagagawa ng Diyos sa pamamagitan po ng pagtanggap sa Kanya, pagsisisi ng ating mga kasalanan. Tanggapin siya bilang Panginoon, tagapagligtas ng ating mga buhay. Then, ito po yung ating sinasabi. Ngayon po, magkakaroon na tayo ng katiyakan. If we ever did this, kung ginawa na po natin ito, kung sakali hindi pa naman, pero alam ko, ginawa na natin. Pero kung hindi pa kayo sigurado, make it a point this afternoon bago tayo lumabas. Tiyakin po natin. Andito na nga sa ating puso. Masasabi natin, I am a child of God. Come on! Hallelujah! Lahat ng mga anak ng Diyos muli sumigaw ng malakas na amen. Amen. Praise the Lord. Kaya nga, pag ginawa po natin yon, pag tinanggap natin, receive, believe, and obey, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Dideclare po natin sa ating mga bibig. We will declare na si Jesus nga ay Panginoon. Jesus is Lord. Sa ating paniniwalaan natin, sa ating mga puso, that God raised Him from the dead. Tayo po ay maliligtas. Hallelujah. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Amen. Ito pong mga salita ng Diyos, talagang kailangan lang po talaga, andi doon po yung pananampalataya. Pag kulang po tayo ng pananampalataya, hindi po natin gagawin yung tatanggapin siya, paniniwalaan siya, mag-obey. Hinahanap po ng Diyos ang pusong may pananampalataya. Ito po yung pag talagang nandito na sa puso natin, ang Diyos, tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Meron po siyang pangako, pag naging tagapagligtas na natin siya, naging Panginoon na natin siya, kasama po tayo, tagapagmana. Tagapagmana ng ating Panginoong Kristo Jesus. Tagapagmana ng kanyang kalwalhatihan. Tagapagmana ng kanyang katuwiran. Alam po natin, ang katuwiran natin ay nawala. Ang katuwiran ng tao ay nawala nung ang unang tao, si Adan at Eva, ay sumuway sa Diyos na dati kasama ng Diyos doon sa halamanan, hardin ng kalamanan, si Adan at Eva. Kaya nga lang, nawala po ang kanilang kaningningan, ang kanilang katuwiran. Pero ngayon po, dahil nga sa ginawa ng Diyos, Kristo Jesus, para sa atin, nang tinanggap natin siya, sa ating mga puso, sa ating mga buhay, kasama na po tayo ngayon. Co-heirs. The Spirit Himself testify with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs. Heirs of God and co-heirs with Christ. Na ano pang burita mo, co-heirs, nakatamo ka noon, tagapagmana daw tayong kasama ni Kristo. Woo! If indeed we share. Kaya lang, pwede bang hindi kasama nito?
Yung suffering. Pwede bang hindi kasama to? Pero, hindi pwede. Nakasulat po eh. If indeed we share in His suffering, in order that we may also share in His glory. So sa ating pong pagnanggap sa ating Panginoong Kristo Jesus, makakaasa po tayo, dadaan pa rin tayo ng mga iba't ibang uri ng pagsubok, ng mga suffering sa ating mga buhay. So, yung pong walang suffering, wala pang dinaan ng suffering. Sige nga, magtaas po kayo ng kamay. Uutusan ko po si Kevin para bigyan kayo ng suffering ngayon din. Lahat po tayo, di ba? Suffering. Pero kasama po yan, co-heirs with Christ. Ibig po sabihin means that we belong to Jesus. Nasa atin din ang ating Panginoong Kristo Jesus. Dahil ang ating Panginoong Kristo Jesus mismo po ay dumanas ng may iba't ibang pagsubok. Alam natin yan. Even before reaching the cross, yung mga pariseong nakakaalam ng salita ng Diyos, pilit na talagang binabagsak. Ang dami pong suffering. Kahit po yung mga ibang mga disipulo, mga mananampalataya nung panahon ng ating Panginoong Kristo Jesus, sila po ay dumanas. Si Apostol Pablo, si Pedro na talagang nakapatiwarik. Si Pedro, di ba? Si Paul, pinugutan ng ulo. Yung pong mga disciples, yung mga iba, binalatan ng buhay. Niluto sa kumukulong mantika. Puti ka, kung saan nila kumukuling. Mantika. Pero hindi po namatay. Alam po natin si John yun, Apostle Disciple John. Marami pa po. Yung talagang mga iba, sinibat. Siya ko pong makanyan. Pwede na ako sa pagsubok na hindi ako binibigyan ng pagkain ng aking kapitbahay. Pwede na. Pwede na ako sa pagsubok na hindi ako binabati pagka-birthday ko. Kasimpleng pagsubok. Pero ito po, ang sinasabi ng ating, kung talagang nakahanda po tayo, tinanggap natin ang ating Panginoong Kristo Jesus, para po, we will share His glory. Yung pong buhay na walang hanggan na kanyang pangako, kasama po tayo doon. Basta wag po tayong bibigay, wag po tayong susuko sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. We will share His glory. Ito po is talagang napakatinding katotohanan. Pero alam niyo po ba, yung talagang isa pang blessing maliban sa salvation na tinanggap po natin. Sabi nga, sino man ang sa Kanya ay maniwala, yung pong binasa natin kanina, saan ba yan? If you declare with your mouth, Jesus is Lord, Romans 10:9, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. You will be saved. Saved na nga tayo. Pero ang sabi po ng salita ng Diyos, yung ating salvation, ay pangalawa lang dito po sa pagiging mga anak ng Diyos. The best blessing we can have is not just our salvation, but us being called children of God. Wow! Being called children of God. Hindi ba? Noon, pag tayo po ay, ano bang tawag dito? Pag tayo, yung mga salbahe pa siguro tayo noon, yan, anak yang kayan. Di ba? Anak yang sugarol yan. Anak yang mapanyira yan. Di ba yung mga ganun? Pero ngayon, wow, tayo po ngayon, hindi lang salvation, tatawagin po tayo ngayong mga anak ng Diyos. Wow! Hindi ba wow, yun? Wow na wow. Praise the Lord. The greatest blessing we can have is not just our salvation, but being called children of God. Pag tayo po talagang tinawag ng mga anak ng Diyos, alam niyo po ba, mas blessed po tayo sa mga angels. Yung mga angels, hindi man sila tinubos ng dugo ng ating Panginoong Kristo Jesus. Hindi po alam ng mga angels. Mas blessed po tayo sa mga angels. Kaya nga po merong awit. Diba? Ano yung awit na yun? How can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you give to prove your love for me. Ito po yun. The voices of the million angels could not express my gratitude. Kaya abot.
could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to thee. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Come on! Woo! Yung mga angels, hindi po nila kayang awitin yon. Tayo lang mga tinubos ng dugo ni Kristo ang makakaawit. Hallelujah! Nang tinubos tayo ng dugo ng ating Panginoong Kristo Jesus. One more hand of praise sa ating pong dakilang Diyos. Hallelujah! Amen! Amen! Yung pong magiging talagang anak ng Diyos, hindi lang po yung God's children are righteous because of Jesus. Ito po yung ikalawa nating pag-uusapan. Yung God's, tayo po, pagkatapos nating tinanggap ang ating Panginoong Kristo Jesus, nagkaroon po tayo ng kaligtasan, tinawag tayong mga anak ng Diyos at naibalik po ang katuwirang nawala. Ito po ang nais ng Diyos na maibalik. Kaya nga noon pa man nakahanda na ang paraan ng Diyos nang mawalay ang tao sa Diyos, mawala ang kanyang katuwiran. Ibabalik at ibabalik ng Diyos ang kanyang katuwiran sa pamamagitan po ni Kristo Jesus. Nang po siya ay mamatay, naging katuwiran po tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Kristo Jesus nang siya po ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Ito po ngayon, yung ating being na tayo ay anak ng Diyos at meron na po tayong katuwiran, mga matuwid. Matuwid na po ang bawat isa sa atin dahil sa ating pagtanggap sa ating Panginoong Kristo Jesus. Amen. Paano po kaya itong mga halimbawa po ng katuwiran? Yung pong being natin, being a child of God, meron din po yung kasunod na doing. Yung pong being nating child of God, ano po yung ating ginagawa? Ano po ang nakikitang ginagawa ng mga anak ng Diyos? Kung tayo po ay matuwid, ano ang nararapat gawin? Hindi ba yung dapat, Jansen, matuwid, tama? Kung anak ka ng Diyos, mayroon kang katuwiran, hindi mo gagawin yung baluktot. Hindi mo gagawin yung kamalian. Kaya nga, matuwid. Di ba sabi ng James 5:16, the prayer of a righteous man. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Bakit po magiging powerful and effective ang prayer ng isang righteous man? Kasi po, ang isang righteous man, kailanman hindi mananalangin ng hindi tama. Lagi pong righteous ang papanalangin ng righteous man. Nasusundan po natin. Hallelujah. Ito po yun. Yung tayo talagang anak ng Diyos, makikita mo na po ngayon sa ating ang katuwiran. God's children are righteous dahil po sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Yung pong righteousness natin, alam natin, tayo po inaniwala. Pinaniwalaan natin, this righteousness is given through faith ng dahil po sa ating pananampalataya. Given through faith in Jesus Christ. Sa lahat po ng mga naniwala at sumunod. Naniwala at sumunod. Not having the righteousness of my own, hindi po, wala po tayong righteousness. Wala po yan sa dami ng mga medal, wala po yan sa dami ng mga achievement, wala po sa laki ng ating laman ng pera sa bangko, lahat, wala po yan sa lahat ng ating ginagawa. Naging righteous lang po tayo. Wala talaga. Pero nang dahil kay Kristo Jesus, nung siya po ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, ibinalik po ng Diyos ang katuwiran sa atin. God made Him who had no sin. God made Him who had no sin to be sin for us. So that in Him, we might become the righteousness of God. Wow! Meron na po tayong talagang makakalad po tayo ng taas, labas dibdib, taas no, na tayo ay mga anak ng Diyos. At yung katuwiran ay nasa atin na. At makikita po sa ating pang-araw-araw na buhay, ang gawang matuwid. Makikita po talaga ng mga tao, let your light so shine upon men. Matthew 5:16, remember? Let your light so shine upon men that they may see your good works, righteous work, good works, so that they will glorify
your Father which is in heaven. Ang sabi po ng Mateo 5:16. Praise the Lord. Marami pa po. Kayo po, ano ba yung matuwid na dapat natin ginagawa pang araw-araw na buhay? Matuwid ba yung mandadaya ka sa trabaho? Matuwid ba yung mandadaya ka sa negosyo? Matuwid ba yung mangongopya ka sa eskwela? Matuwid ba yung magsisinungaling ka? Matuwid ba yung nangungutang ka pero hindi ka nagbabayad? Ay, miras kayong utang. Talagang... Matuwid ba yung lagi kang nagsisinungaling sa iyong pamilya, sa iyong asawa, lahat? So, you can do the math. Alam niyo po ang ating pinag-usapan dito. Ang taong matuwid, ang taong niligtas ng ating Panginoong Kristo Jesus ay gagawa po ng katuwiran dahil nasa Kanya na po ang katuwiran, ang ating dakilang Diyos. Ito po yun, yung ating being a child of God, being a righteous, yung pong ating doing ngayon, makikita po sa ating mga gawa, ang gawang katuwiran. In the cross, Jesus' righteousness was imputed upon us. Ito po yun. And our sins on Him. Naging matuwid po tayo dahil lahat, sabi nga, hindi po natin pwedeng iligtas, hindi po natin pwedeng gawing matuwid, pambayad, kahit mayaman pa tayo, kahit lahat na yan, gawin natin, lumakad man tayo ng paluhod, mula doon hanggang dito, nang meron pang asino kaya balatong sa munggo. Meron ba gumawa noon? Di ba? Lahat ginagawa ng madami. Well, alam po natin yan. Darating na naman ang Semana Santa. Marami naman tayong makikitang gagawa, di ba? Ng mga sakripisyo. Akala po nila, yun ang paraan para maging righteous. Pero, kung talagang titignan natin, napakadali lang nang hinihingi ng Diyos sa bawat sa atin. Paniwalaan lang natin kahit hindi na tayo talagang gawin ang lahat ng sakripisyo sa ating mga katawan. Tanggapin lang ang ginawa ni Kristo Jesus. Namatay na nga siya doon sa krus ng Kalbaryo. So wala na tayong dapat gawin kundi receive, believe, and obey. At mapunta po sa atin ang kanyang pangakong, we are children of God and we are righteous because of Christ Jesus. Naging matuwid po tayo. Kasi nga, pag pinag-usapan ng kasalanan, God hates sins. Doon po sa Proverbs, there are 6 things or 7 things God hates. Maraming po yan. Lying tongue, Proverbs 6 ba yun? Proverbs 6:16-19. If my memory serves me right, Proverbs 6:16-19. There are 6 things God hates. Marami po ang mga yan. Pero ganun pa man, ang punto po natin, maliit man o malaki, galit na galit po ang Diyos sa kasalanan. Hindi po makatingin. Hindi po galit ang Diyos sa bawat sa atin kahit nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon. Hindi po siya galit sa atin. Ang Panginoon po, galit po sa kasalanan. Kaya nga, remember, ang ating Panginoon nung nasa krus siya, my God, why hast thou forsaken me? Why hast thou forsaken me? Dahil nung time pong yon, to Him who had no sin, to Him, siya na hindi siya na walang kasalanan ay naging kasalanan para lang sa atin. Kaya nga bit po ng ating Panginoong Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, hindi po kayang tignan ng Ama ang Panginoong Kristo Jesus dahil punong-puno po ng karumihan. Ang kasalanan po ng tao ay bit na bit ng ating Panginoong Kristo Jesus ng panahon yun. Kaya nga ang sabi niya, my God, why hast thou forsaken me? At nang umagos na po ang dugo, remember, nang umagos na ang dugo, na talagang, yun po yung sinyales talagang na yung ating mga kasalanan ay hinugasan na ng kanyang dugo. Tayo po ay hinugasan ng precious blood of Jesus. Nasa 1 Peter 1:18-19 po yan. Hindi po tayo hinugasan ng ating mga kasalanan ng mga pilak na ginto, kundi precious blood of Jesus. Umagos po ang kanyang dugo. Naging dahilan po ng ating kaligtasan. For without the shedding of the blood, there is no forgiveness. Ang sabi po ng Hebrews 9:22. Wow! 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 Parang hindi kayo napapawaw. Praise the Lord. Palakpakan po ang Panginoon.
At pagkatapos pong mamatay, umagos ang dugo, yung mga huling mga salita ng ating Panginoon, remember? Father, yung pong relasyon ng ama, ng anak, ay naibalik. Father, into thy hands I commit my spirit. Ganito po ngayon, Father, alam ko, inugasan mo na ng dugo ang aking mga kasalanan. Alam ko ngayon, Ama, lagi kang andiyan para ako'y laging gabayan. Kayo po tayo. Nandiyan po palagi ang gabay ng ating Panginoong Kristo Jesus. Ang kanyang Espiritu Santo, ang siya po ating magiging gabay sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Yung pong pagiging anak ng Diyos, pagiging matuwid ng anak ng Diyos, at yung kanya pong Santo Espiritu, ang siya ating ngayong magiging gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Hallelujah. Kung tayo nga po, sabi ko nga kanina, our being will now be our doing. Makikita na po ngayon sa ating mga buhay, ang ating pagiging anak ng Diyos, ang ating pagiging matuwid, ay nakikita. Nakikita. Talaga? Kayo po ang makakasagot. Sa minsan mga malilit na bagay lang po, sa trabaho, sa bahay, ayan po natin kahit yung pusa natin, alam niyang born again tayo. Hindi yung Kristiyanong hindi born again. Yung pong... I don't know, King, I have said this already on this hour. Meron daw pong mga taong hindi pa nagiging Kristiyano dahil hindi pa nakakatagpo ng Kristiyano. Meron daw mga taong hindi pa nagiging Kristiyano dahil nakatagpo na sila ng mga Kristiyano. Kristiyanong hindi born again. So, saan po tayo? Child of God, righteous. Praise the Lord. Ang Diyos po, remember, C.S. Lewis, sabi po ni C.S. Lewis, the Son of God became the Son of Man, so that the Son of Man can become the Son of God. We are now, again and again and again, mga anak ng Diyos. Come on! At dahil tayo mga anak ng Diyos, nasa atin na ang katuwiran ng Diyos. At dahil nasa atin na ang katuwiran ng Diyos, gagabayan tayo ng banal na Espiritu ng ating Panginoong Kristo Jesus. Praise the Lord. God's children will be led by the Holy Spirit. God's children are led by the Holy Spirit. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. Man, woo! Mga anak ng Diyos, righteous na, matuwid na, at ginagabayan pa ngayon. We are being led by the Holy Spirit. Being led by the Spirit, ito po yung confirmation na tayo nga ay mga anak ng Diyos. Being led by the Spirit is a confirmation of us being a child of God. Being a child of God. Well, Lord, led by the Spirit, siguro po, kahit tayo alam natin, nung hindi pa natin kilala ang Panginoon. Sana ngayon wala na, no? Nung hindi pa kilala ang ating Panginoon, merong yung pong kagaya kong maglalasing noon. Ako po ay maglalasing noon nung hindi pa kilala ang Panginoon. Mga mapanagkas din noon, sugarol din noon, kaya lang, hindi yung malalaking kasino, mga malilit lang, mga Karakrus, bara-baraha. Anyway, miras ko ka rin eh. Tayo po, ang sinasabi ko nga, kaya ko po sabi po kasi nila, yung pong, ita na maglingad na eh, ita pong dating-dati, ita na dating maglalasing. Di ba ang sabi nila, pag lasing ka daw, hindi mo raw alam ang iyong ginagawa. Hindi po totoo yun. Alam nilang kanilang ginagawa, hindi lang nila makontrol ang kanilang bibig. Kaya nagkikipag-away palagi kasi ang tatapang. Because, bakit? They are being led by the spirit of alak. Yung pong mga palaaway, ano po ang espiritu naglilid sa kanila? They are being led by anger. By anger.
Yung pong talagang madami pa, being led by jealousy, being led by, ano pa ba, ibang espiritu ang lilid. Pero tayo po ngayon, wow, tayo po ngayon, banal na espiritu na po ang siyang naglilid sa atin. Ano po ang ating ibig sabihin dito? Di ba pag meron tayong nagagawa na hindi maganda, tama, tapos namali tayo, when we are being led by the Spirit, lagi agad-agad po tayong lumalapit sa ating Panginoon para humingi ng tawad. Remember, kung meron po tayong nasabing hindi maganda sa ating mga kaibigan o kanina man, agad po tayong humihingi ng sorry. Ito po, this is what being led by the Holy Spirit. At ngayon po, kayo po ay, you were led by the Holy Spirit para pumunta po dito. Kasi nga, alam natin, pagdating natin dito, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos at uuwi tayo magdadala ng bagong lakas, bagong tibay, pananampalataya dahil lamang sa mga salita ng Diyos. Amen. Amen. Sige. Noon pa man po pangako ng ating Panginoon, nang siya umalis, aalis ako pero iwanan ko kayo. Iwan ko sa inyo ang Santo Espiritu. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa kanyang mga disipulos. But when the Spirit of truth comes, ito po, He will guide you sa lahat ng mga katotohanan. Sa lahat ng mga katotohanan. Kaya nga po, ibigay po lahat natin ngayon. Being children of God, being righteous, being led by the Holy Spirit, lagi po natin ibigay, itagubilin sa Diyos. Trust in the Lord with all our heart. Huwag po tayong mag-lean on our own understanding. Sa lahat po, sa lahat ng our ways, acknowledge Him, submit to Him. Siya po, yung pong Holy Spirit, Banal Spirit, He will lead our path straight. Kung talaga po tayong mga anak ng Diyos, if you are truly a child of God, surrender po tayo sa Kanyang leading in every area ng ating pong mga buhay. Hayaan po natin siya ang mag-guide sa lahat ng ating mga aksyon. I-align po ng Diyos ang kanyang divine purpose that we will always be covered. Yung pong banal na Spirit, we will always be covered ng kanyang protection sa paggawa ng mabuti, leading in perfect will. Hallelujah. Amen. Amen. So, naano po natin, nakuha po natin, our identity in Christ. We are being a child of God. A child of God, yung pong sinasabi ng Diyos, we are now children because tinanggap natin ang ating Panginoon, those who receive. Tinanggap natin ang ating Panginoong Kristo Jesus. At hindi lang natin siya tinanggap, talagang sa ating pagtanggap, binigyan po tayo, nai-impute po sa atin ang katuwiran ng Diyos. At dahil po dyan, wow! Huwag po tayong magtiwala sa mga ibang sinasabi ng tao, magtiwala po tayo sa salita ng Diyos, sa leading po ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Always meditate, declare, and live that we are God's children. That is what we are. That is what we are, mga anak ng Diyos. So once again, isa pong malakas na amen, yung pong sinasabing tayo ay mga anak ng Diyos. Isa pang malakas. Woo! Praise the Lord. Palakpakan na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi ko na kanina, kahit po nakasulat po yan sa yung bilang na ating mga buhok. Basta, balikan po natin yung salita ng Diyos na yan. For God so loved the world, He gave His one and only Son. Taken po natin na talagang 100% po itong mga salita ng Diyos. Kung sino man ang sa Kanya yung manampalataya, hindi mapapahamak karoon ng buhay na walang hanggan. Sa lahat ng sa Kanya ay tumanggap, binigyan ng karapatan maging
anak ng Diyos. Siguritin po natin ngayon, tayo nga ay mga anak ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah. Ang sabi po ng salita ng Diyos, mahal na mahal niya tayo ang bawat isa sa atin. Gusto po ng Diyos na ngayong hapong ito, magkaroon ng katiyakan ang bawat isa sa atin bilang mga anak ng Diyos. Noon pa man, nakasulat po doon sa Salmo 139, 13-14. Psalm 139:14. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Ganito po kalaki, katindi ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Noon pa man, nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga magulang, inuhubog na ng Diyos na tayo ay kanyang magiging anak. At ngayong tinanggap na natin siya sa ating mga puso. At kung sakali, hindi pa tayo tiyak na tayo nga ay na kay Kristo na, titigan po natin ngayon sa isang panalangin. Paglapit sa Kanya, uuwi tayo, tiyak na tiyak. Tayo nga ay mga anak ng Diyos. Hallelujah! Salamat po, dakilang Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig. Kay Kristo Jesus na namatay doon sa krus ng Kalbaryo, tinubos ang aking mga kasalanan. Ngayong hapong ito, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. O dakilang Diyos, linisin mo ang buhay nito, ang pusong ito. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. At alam ko, ito magbibigay karapatan sa akin
bilang anak mo, tatawagin mo akong akong anak ng Diyos. A child of God. At ibabalik mo ang katuwiran sa akin at ang patnubay ng iyong banal na Espiritu. Salamat po, salamat po. Kaya nga lagi na aalalahanin namin, maging sa pagtanggap ng aming ng banal na hapunan ngayong hapong ito, sa pag-aalaala kung gaano hirap ang iyong dinanas bago ka pangaman. May pako doon sa krus. Bugbog na bugbog ang katawan. Sobrang pag-aalipusta ang iyong dinanas para lamang sa akin, para lamang sa amin. Salamat po. Wala kaming magagawa. Wala kaming katuwiran. Pero ginawa mo kaming matuwid dahil kay Kristo Jesus. At sa katuwiran yan, na kami may co-heirs, meron kang pangako sa bawat isa sa iyong mga anak, sa bawat araw mula ngayon, at sa mga darating pang mga araw, sa aming mga karamdaman gaya ng iyong pangako, by your stripes, we are healed. Magdadala ka ng kagalingan sa iyong mga anak na may karamdaman. Kagalakan sa iyong mga anak na may kalungkutan. Kalakasan sa iyong mga anak na may kahinaan o dakilang Diyos. At lahat ng katugunan sa mga problema, mga pagsubok na aming dadaanan, ang iyong banal na Espiritu ang siyang magbibigay sa amin ng kalakasan, ng katatagan, para paghawakan namin, we are a child of God, righteous, being led by the Holy Spirit. Salamat po, dakilang Diyos. Salamat po, dakilang Diyos. Ito ang aming panalangin, buong pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus.